Maglakad ka sa isang simbahang Katoliko tuwing umaga ng linggo. Makikita mo ang mga kandilang nagliliyab, ang usok ng insenso na umaalpas, isang sinaunang wika na umaalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Nagluluhod, tatayo, uupo, at muling luluhod ang mga tao. Kakain sila ng tila tinapay, magbibigkas ng mga salitang 2,000 taon na ang tanda. Sa paningin ng dayuhan, tila ito ay isang dula, isang ritual na walang kabuluhan, isang tradisyon para lamang sa tradisyon. Subalit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang nangyayari sa simbahang iyon ay hindi lamang simboliko? Paano kung ang tabing sa pagitan ng langit at lupa ay talagang napupunit? Paano kung naroroon ang mga anghel, nakatanaw ang mga santo, at ang oras mismo ay bumabalik sa Kalbaryo at sumusulong patungo sa kawalang hanggan? Paano kung ito ay hindi lamang isang serbisyong pang-alaala, kundi ang muling paghaharap ng nag-iisang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao? Ngayong gabi, babaklasin natin ang tabing ng Misa Katolika, hindi lamang kung ano ang nangyayari, kundi bakit ito nangyayari, hindi lamang ang mga kilos, kundi ang teolohiya na inukit sa bawat galaw, bawat salita, bawat sandali ng katahimikan. Ang tanong ngayong gabi, ano ba talaga ang nangyayari sa misa at bakit ito ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko sa paraang ginagawa nito? Sa pagtatapos, malalaman mo ang makasaysayang pinagmulan ng misa, ang malalim na kahulugan sa likod ng bawat bahagi ng liturhiya, kung bakit naniniwala ang mga Katoliko na ang Eukaristiya ay tunay na katawan at dugo ni Kristo, at kung paano ka ikinakabit ng 2,000 taong ritual na ito sa parehong Kalbaryo at sa langit mismo. Kaya bago tayo magsimula, maglaan ng isang sandali upang i-like ang video na ito at mag-subscribe. Ngunit kung talagang interesado ka lamang na maunawaan ang tradisyong Katoliko sa pinakamalalim nitong antas, mag-iwan din ng komento na nagsasabi kung saan ka nanonood at anong oras na sa lugar mo. Lagi akong natutuwa na makita ang pagkakaisa ng ating pandaigdigang komunidad. Ngayon, hinaan ang mga ilaw. Kung maaari, baka magsindi ng kandila at sama-sama tayong humakbang patungo sa pinakabanal na espasyo sa buhay Katoliko, ang banal na sakripisyo ng misa. Ito ay gabi ng Huwebes, ika-13 araw ng buwan ng Nisan, humigit kumulang taong 33 AD. Umaakyat ka sa mga bato-batong hagdan sa Jerusalem, sumusunod sa isang grupo ng 13 lalaki sa makikipot na kalye habang lumulubog ang araw sa likod ng pader ng lungsod. Ang amoy ng iniihaw na kordero ay umaalingaw-ngaw mula sa mga bintana. Nagtitipon ang mga pamilya para sa Paskua, ang pinakamahalagang pista sa kalendaryo ng mga Judyo, ang gabi kung kailan ginugunita ng Israel ang paglaya nito mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pumasok ka sa isang silid sa itaas. Ito ay simple, nilagyan ng mabababang unan at isang mahabang mesa. Ang mga lampara ng langis ay nagbibigay ng sumasayaw na anino sa mga pininturahan na pader. Ang tatlamang lalaki ay nakahilig sa paligid ng mesa sa estilong Romano, nakahiga sa kanilang kaliwang tagiliran, nakalabas ang mga paa mula sa pagkain. Ang kanilang pinuno, isang rabbi mula sa Galilea na nagngangalang Jesus ng Nazaret, ay umupo sa gitna, mukha siyang nag-aalala. Alam niya ang isang bagay na hindi alam ng iba. Ito ang huling hapunan niya. Nagsisimula ang ritual ng Paskua tulad ng ginagawa sa loob ng 1,500 taon. Nagdarasal, isinasalaysay muli ang kwento ng Eksodo, binabasbasan at pinagsasaluhan ang 4 na kopa ng alak. Binibiyak ang tinapay na walang lebadura, tinitikman ang mapapait na damo upang alalahanin ang kapaitan ng pagkaalipin. Ang inihaw na kordero, na ang mga buto ay hindi nabali, ay nakalagay sa gitna ng mesa, isang paalala sa mga kordero na ang dugo ay nagmarka sa mga hamba ng pinto sa Ehipto na nagliligtas sa panganay mula sa kamatayan. Ngunit biglang may nagbago. Kinuha ni Jesus ang tinapay sa kanyang mga kamay, hindi ordinaryong tinapay, kundi ang matsa ng Paskua na walang lebadura, manipis at marupok,
ginawa ng walang pampaalsa dahil sa pagmamadaling paglisan ng mga Israelita sa Ehipto. Itinaas niya ito. Nanood ang kanyang mga disipulo, umaasa sa tradisyonal na pagbasbas. Sa halip binigkas niya ang mga salitang hindi pa nila naririnig. Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Biniyak niya ang tinapay at ipinamahagi ito. Kumain sila. Nalilito ngunit masunurin. Pagkatapos, kinuha niya ang kopa ng alak, ang ikatlong kopa ng hapunan ng Paskua, ang kopa ng pagbasbas. Muli siyang lumihis sa nakasanayan. Ito ang kalis ng aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ito ay bubuhos para sa inyo at para sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inutusan niya sila, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Hindi lubos na nauunawaan ng mga disipulo, hindi pa. Hindi nila mauunawaan hanggang sa susunod na araw nang ang parehong Jesus na ito ay arestuhin, litisin, hagupitin, koronahan ng tinik at ipako sa isang krus. Hindi nila mauunawaan hanggang sa makita nila ang kanyang katawan na biniyak at ang kanyang dugo na ibinuhos. Hanggang sa mapagtanto nila na siya ang tunay na kordero ng Paskua, ang pangwakas na sakripisyo na ang dugo ay hindi lamang nagliligtas mula sa temporal na kamatayan, kundi mula sa walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. At hindi nila lubos na mauunawaan hanggang sa makalipas ang 3 araw nang siya ay bumangon mula sa mga patay at nagpakita sa kanila, ang kanyang mga sugat ay nakikita pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay niluwalhati, ang kamatayan mismo ay natalo. Ang sandaling ito sa silid sa itaas, ang simpleng hapunan na naging isang bagay na kosmiko, ay ang simula ng tinatawag nating ngayon na misa. Bawat misa Katolika na ipinagdiriwang saan man sa mundo ay isang pakikilahok sa parehong pangyayaring ito, hindi isang pag-uulit, hindi isang simbolo, kundi isang mistikal na paghaharap, isang muling pagpaparamdam ng nag-iisang walang hanggang sakripisyo ni Kristo. Hayaan mong tumimo ito sa iyong isip. Kapag dumalo ka sa misa, hindi ka nanonood ng isang dula tungkol sa huling hapunan. Hindi ka nag-aalaala ng isang bagay na nangyari noon pa. Ikaw ay humahakbang sa silid sa itaas, nakatayo ka sa paanan ng krus, naroroon ka sa muling pagkabuhay. Lumilihis ang oras, bumubukas ang langit, at ang parehong Jesus na nagbiyak ng tinapay at nagsabing, "Ito ang aking katawan," ay ginagawa itong muli sa pamamagitan ng mga kamay ng pari para sa iyo. Matapos umakyat si Jesus sa langit, 40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, hindi nakalimutan ng mga apostol ang kanyang utos. Nagtipon sila ng regular upang gawin ang eksaktong ipinag-utos niya, magbiyak ng tinapay, magbasbas ng alak, at gawing kasalukuyan ang kanyang sakripisyo. Ang mga pinakaunang Kristiyano, na karamihan ay Judyo pa rin, ay patuloy na dumadalo sa mga serbisyo ng sinagoga, ngunit nagdagdag sila ng isang bago. Tinawag nila itong ang pagbiyak-biyak ng tinapay o simpleng hapunan ng Panginoon. Sinasabi sa atin ng mga gawa ng mga apostol na sila'y patuloy na nagtitiyaga sa turo ng mga apostol, sa buhay komunidad, sa pagbiyak-biyak ng tinapay at sa mga panalangin. Ito ay hindi paminsan-minsan, ito ay sentral. Ito ang pulso ng buhay Kristiyano. Sa loob ng ilang dekada, habang kumakalat ang simbahan sa labas ng Jerusalem patungo sa mundo ng mga hentil, nagsimulang magkaroon ng mas maraming istruktura ang pagdiriwang na ito. Si Apostol Pablo, na sumusulat sa mga taga-Korinto bandang taong 55, ay naglalarawan ng mga pag-abuso na gumagapang sa kanilang mga pagdiriwang at nagpapaalala sa kanila ng kung ano ang tinanggap niya mismo mula sa Panginoon, ang mga salita ng pagtatatag, ang mga utos na binigkas ni Jesus sa huling hapunan. Ginagawa ni Pablo itong malinaw. Hindi lamang ito isang pagkain, ito ay banal, ito ay makapangyarihan, ito ay mapanganib kung lapitan ng hindi karapat-dapat. Ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng kopa ng Panginoon nang di nararapat, babala ni Pablo,
ay magiging salarin sa katawan at dugo ng Panginoon. Hindi siya nagsasalita ng patalinhaga. Ang mga unang Kristiyano ay tunay na naniwala na ang tinapay at alak ay naging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ang anumang mas mababa ay hindi magbibigay katwiran sa gayong seryosong babala. Sa pagtatapos ng unang siglo, mayroon tayong nakasulat na katibayan kung paano ipinagdiriwang ang misa. Si San Justin Martyr, na sumusulat bandang taong 150, ay naglalarawan ng isang pagtitipon ng linggo sa Roma. Nagtitipon ang mga Kristiyano, binabasa ang mga kasulatan, parehong mula sa lumang tipan at sa mga alaala ng mga apostol, na tinatawag nating ngayon na mga ebanghelyo. Ang presider ay nagbibigay ng homilya, nag-aalay ng mga panalangin, pagkatapos ay inihaharap ang tinapay at alak. Ang presider ay nag-aalay ng isang panalangin ng pagpapasalamat at ang mga elemento ay ipinamahagi sa lahat ng naroroon. Si Justin ay tahasan. Ang pagkaing ito ay tinatawag nating Eukaristiya, na walang sinuman ang pinapayagan na makibahagi, maliban sa isa na naniniwala na ang mga bagay na itinuturo namin ay totoo at tumanggap ng paghuhugas para sa kapatawaran ng mga kasalanan at para sa muling pagsilang at nabubuhay ayon sa ipinasa sa amin ni Kristo. Sapagkat hindi namin tinatanggap ang mga bagay na ito bilang pangkaraniwang tinapay o pangkaraniwang inumin, kundi bilang si Hesukristo na ating tagapagligtas ay naging laman sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nagkaroon ng laman at dugo para sa ating kaligtasan. Kaya't tinuruan din tayo na ang pagkain na binasbasan ng panalangin ng salita na nagmumula sa Kanya, kung saan ang ating laman at dugo ay pinakain sa pamamagitan ng pagbabago, ay ang laman at dugo ng nagkatawang taong Jesus na iyon. Basahin itong muli. Noong taong 150, wala pang 60 taon matapos mamatay ang huling apostol, ang mga Kristiyano sa Roma ay naniwala na sila ay kumakain at umiinom ng tunay na laman at dugo ni Hesukristo. Hindi ito isang huling pag-unlad, hindi ito idinagdag ng mga teologong medieval. Naroroon ito mula sa simula, itinuro ng mga tumanggap nito mula sa mga apostol mismo. Sa sumunod na ilang siglo, ang pangunahing istruktura ng misa ay naging mas formal. Ang iba't ibang rehiyon ay may bahagyang magkakaibang kaugalian, iba't ibang panalangin, iba't ibang paraan ng paggawa ng mga bagay, ngunit ang core ay nanatiling pareho sa lahat ng dako, kasulatan, homilya, panalangin, at ang sakripisyo ng Eukaristiya. Pagsapit ng ika-4 na siglo, nang maging legal ang Kristyanismo sa ilalim ni Emperador Constantino, nagsimulang ipagdiwang ang misa ng mas lantaran, mas detalyado. Itinayo ang mga basilika. Ang mga kasuotang vestment ay naging mas marangya, nagpasok ng musika, ngunit ang esensya ay hindi nagbago. Si San Ambrosio, obispo ng Milan noong huling bahagi ng 300s, ay naglarawan ng misa sa mga bagong binyagan. Ipinaliwanag niya kung paano ang tinapay at alak sa pamamagitan ng mga salita ng pagtatalaga ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Bago ang mga salita ni Kristo, turo ni Ambrosio, ang tinapay ay tinapay lamang. Ngunit kapag binigkas ang mga salita ni Kristo, ito ay ang katawan ni Kristo. Inihalin tulad niya ito sa paglikha mismo, tulad ng pagsalita ng Diyos at pag-iral ng mundo. Gayon din nagsasalita si Kristo, at ang tinapay ay nagiging kanyang katawan. Si San Agustin sa Hilagang Aprika, si San Juan Crisostomo sa Constantinople, si San Cirilo sa Jerusalem, lahat ay nagturo ng parehong katotohanan. Ang misa ay hindi nagbabago tungo sa isang bagong bagay. Ito ay nauunawaan ng mas malalim, ipinapaliwanag ng mas lubusan, ipinagdiriwang ng mas taimtim, ngunit ang core reality nito ay nanatili kung ano ito noon pa man. Ang paghaharap ng sakripisyo ni Kristo, ang muling pagpaparamdam ng walang hanggang alay ng Kalbaryo.
Habang bumabagsak ang imperyo ng Roma at pumasok ang Europa sa tinatawag ng mga historiador na Middle Ages, nagpatuloy ang misa sa maliliit na simbahan ng nayon at malalaking katedral, sa mga monasteryo na nakatago sa kagubatan, at sa mga basilika ng Papa sa Roma. Ang parehong mga salita ay binigkas, ang parehong mga aksyon ay ginanap, ang parehong himala ay nangyari. Ang Latin ay naging universal na wika ng liturhiya na nagkakaisa sa mga Kristiyano sa iba't ibang kultura at wika. Ang isang magsasaka sa Ireland at isang mangangalakal sa Constantinople ay maaaring hindi magsalita ng parehong wika sa pang-araw-araw na buhay, ngunit pareho nilang alam ang misa. Pareho nilang narinig ang parehong mga salita. Pareho nilang tinanggap ang parehong Panginoon. Pagsapit ng Protestant Reformation noong 1500s, ang misa ay nagkaroon na ng anyo na kinikilala ng mga Katoliko hanggang ngayon. Ang pari ay nakaharap sa silangan, patungo sa sumisikat na araw, simbolo ni Kristo. Ang altar ay pinalamutian ng mga kandila at lino. Ang insenso ay umaalpas sa panahon ng solemne na pagdiriwang. Ang Eukaristiya ay itinaas upang makita at sambahin ng mga tao. Ang mga kampana ay pinatunog upang senyasan ang pinakabanal na sandali. Ang lahat ay dinisenyo upang iangat ang isip at puso sa langit, upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagpasok sa ibang mundo. Nang humiwalay si Martin Luther at iba pang mga reformador mula sa Roma, tinanggihan nila ang karamihan sa pagtuturo ng Katoliko tungkol sa misa. Tinanggihan nila ang transubstantiation, ang paniniwala na ang tinapay at alak ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Tinanggihan nila ang sacrificial nature ng misa, pinapagaan nila ang liturhiya, inalis ang mga seremonya na itinuring nilang pamahiin. Ang simbahang Katoliko, bilang tugon sa Council of Trent 1545 hanggang 1563, ay muling pinagtibay ang lahat ng itinuro nito. Ang misa ay tiyak na isinaayos. Ang Tridentine Mass, gaya ng tawag dito, ay nanatiling halos hindi nagbabago sa loob ng 400 taon. Pagkatapos noong 1960s, nanawagan ng Second Vatican Council para sa pagbabago ng liturhiya. Ang misa ay maaari na ngayong ipagdiwang sa vernacular ang lokal na wika upang maunawaan ng mga tao ang bawat salita. Ang pari ay maaaring humarap sa mga tao. Nagdagdag ng mas maraming pagbasa mula sa kasulatan, hinikayat ang pakikilahok ng laiko. Ngunit muli, ang esensya ay nanatiling hindi nagbabago. Ang misa ni Papa Pablo VI noong 1970 ay ang parehong misa ng huling hapunan. Ang parehong misa na ipinagdiwang ng komunidad ni Justin Martyr sa Roma. Ang parehong misa na ibinulong ng mga pari na nagtatago sa panahon ng mga pag-uusig. Ang parehong misa na inawit sa mga katedral noong medieval. Nagiba-iba ang anyo, nagbago ang wika, nagkakaiba ang mga melodiya, ngunit ang katotohanan ay walang hanggan. Si Hesukristo ay tunay na naroroon, nag-aalay ng kanyang sarili sa Ama para sa kaligtasan ng mundo at inaanyayahan ka na makibahagi. Ngayon, lakarin natin ang misa mismo, hakbang-hakbang, sandali-sandali. Unawain natin kung ano ang nangyayari at bakit. Pumasok ka sa simbahan tuwing umaga ng linggo, kahit ang simpleng kilos na ito ay makabuluhan. Obligado ang mga Katoliko na dumalo sa misa tuwing linggo at banal na araw ng obligasyon. Hindi ito di makatwirang legalismo. Ang linggo ay araw ng Panginoon, ang araw ng muling pagkabuhay, ang ika-8 araw na sumisimbolo sa bagong paglikha na sinimulan ni Kristo. Ang katesismo ay nagtuturo na ang lingguhang Eukaristiya ay ang saligan at kumpirmasyon ng lahat ng Kristiyanong gawain, at ang mga sadyang hindi dumalo ay nakagagawa ng mabigat na kasalanan. Maaaring tila matindi ito sa modernong pandinig, ngunit sinasalamin ito kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng simbahan sa pakikipagtagpo na ito kay Kristo. Hindi ka nagpapaliban ng pakikipagkita sa Diyos na nagkatawang tao dahil gusto mong matulog o dahil may laro ng football. Ito ang pinagmulan at rurok ng buhay Kristiyano.
Isinasawsaw mo ang iyong mga daliri sa banga ng banal na tubig malapit sa pintuan at nagkukrus. Hindi ito pamahiin. Ginugunita mo ang iyong binyag, ang sandali na namatay ka kay Kristo at bumangon sa bagong buhay. Minarkahan ng tubig ang iyong pagpasok sa pamilya ng Diyos. Ngayon, sa pagpasok sa kanyang bahay, inaalala mo kung sino ka. Isang binyagan na anak ng Diyos, hinugasan, ginawang banal, inatasang maging pari, propeta at hari kay Kristo. Lumuluhod ka patungo sa tabernakulo ang maliit, madalas ay detalyadong kahon kung saan nakareserba ang banal na sakramento. Sa loob ng tabernakulong iyon, sa likod ng nakalak na pinto, sa ilalim ng tabing, na may nakasinding lampara malapit upang ipahiwatig ang kanyang presensya, si Hesukristo ay tunay na naroroon sa mga hostia na binasbasan mula sa nakaraang mga misa. Hindi ito isang simbolo, ito ay ang Diyos. Kaya lumuluhod ka isang kilos ng pagsamba na ibinibigay lamang sa banal. Ang mga hari ay maaaring nararapat sa pagyuko. Ang Diyos ay nararapat sa iyong tuhod sa lupa. Umupo ka sa iyong pew. Sa paligid mo, may iba pang dumarating. Ang ilan ay nagdarasal ng tahimik, nakayuko ang ulo, ang simbahan mismo ay dinisenyo upang ihanda ka para sa darating. Ang matataas na kisame ay humihila sa mata pataas. Ang mga stained glass window ay nagkukuwento ng Biblia, nagtuturo ng teolohiya sa pamamagitan ng kulay at liwanag. Ang mga estatwa ng mga santo ay nakatayo bilang mga saksi, isang malaking ulap ng mga saksi, na ngayon ay nakikita ang Diyos ng harapan at namamagitan para sa iyo. Tumatahimik ang simbahan, ang takdang oras ay papalapit, nagsisimula ang musika, nagsisimula ang prosesyon, una ay ang prosesyon sa pasukan. Isang krus ang nangunguna, madalas na may kandila sa magkabilang gilid. Ang krus ay hindi lamang dekorasyon, ito ang instrumento ng kaligtasan, ang kahoy kung saan namatay ang Diyos-tao, ang trono kung saan naghari si Kristo sa tila pagkatalo, ngunit tunay na tagumpay. Sa likod ng krus ay lumalakad ang mga altar server, marahil ay may dalang mga kandila, insenso o ang aklat ng mga ebanghelyo. Pagkatapos ay dumarating ang diakono, kung mayroon, at sa wakas ay ang pari, nakasuot ng liturhikal na kasuotan na ang mga kulay ay nagbabago ayon sa panahon. Ang mga kasuotang ito ay hindi random. Ang pari ay nagsusuot ng alb, isang puting roba na sumisimbolo sa kadalisayan ng binyag. Sa ibabaw nito, isang stole, isang mahabang piraso ng tela na nagmamarka ng kanyang autoridad bilang pari. At sa wakas, ang chasuble, isang panlabas na kasuotan, na ang kulay ay nagsasabi sa iyo kung nasaan ka sa taon ng simbahan. Berde para sa ordinary time, lila para sa Adbyento at Kuwaresma, puti o ginto para sa Pasko ng Pagkabuhay at Pasko ng Pagsilang, pula para sa mga pista Enige, Emiga Martir at Pentecostes. Pagdating ng prosesyon sa altar, tumatayo ang lahat. Ang altar ang pinakabanal na bagay sa simbahan. Ito ay kumakatawan kay Kristo mismo. Sa maraming simbahan, ang mga relik ng mga santo ay selyado sa loob ng altar na nag-uugnay sa makalupang liturhiya na ito sa makalangit. Hahalikan ng pari ang altar, isang kilos ng paggalang. Pagkatapos ay maaari niya itong insensuhan, ang mga ulap ng mabangong usok ay umaalpas, ang mga panalangin ay umaakyat tulad ng insenso sa harap ng Diyos. Nagsisimula ang pari sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tumutugon ang lahat. Amen. Hindi ka nagsisimula lamang ng isang serbisyo sa simbahan. Ikaw ay pumapasok sa misteryo ng Trinidad. Ang bawat aksyon sa misa ay magiging trinitaryo na kadirekta sa Ama sa pamamagitan ng Anak sa Espiritu Santo. Ito ay mahalaga. Ang misa ay hindi magic. Hindi ito tungkol sa personal na kapangyarihan ng pari. Ito ay tungkol sa walang hanggang pagkapari ni Kristo, ang kanyang nag-iisang sakripisyo na inihandog sa Ama, na ginawang kasalukuyan sa pamamagitan ng Espiritu. Binabati ng pari ang kapulungan. Ang Panginoon ay sumainyo,
at sumasagot ka at sumayo rin. Hindi ka lamang naghahangad sa pari ng magandang araw, kinikilala mo na siya ay kumikilos in persona Christi sa persona ni Kristo. Sinusundan ito ng penitential act. Inaanyayahan ng pari ang lahat na kilalanin ang kanilang mga kasalanan. Ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Minsan ito ay ang confiteor, kung saan hinahampas mo ang iyong dibdib ng 3 beses habang sinasabi, sa aking pagkakamali, sa aking pagkakamali, sa aking pinakamabigat na pagkakamali. Ang ibang pagkakataon, ang pari ay namumuno sa isang serye ng maikling pagtawag, Panginoon, maawa ka, Kristo, maawa ka, Panginoon, maawa ka. Sa Griego, ito ay Kyrie eleison, isa sa ilang natitira sa Griegong liturhiya ng maagang simbahan na ginagamit pa rin sa kanluran. Awa, hindi katarungan. Kailangan mo ng awa. Nagmamakaawa ka para dito. Ipinahahayag ng pari, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi ito ang sakramento ng kumpisal. Hindi nito pinatatawad ang mga kasalanang mortal, ngunit inihahanda ka nito. Nililinis nito ang mga kasalanang benyal. Inihahanda ka nito na tanggapin ang darating. Hindi ka maaaring lumapit sa Eukaristiya ng kaswal na parang ito ay anumang iba pang pagkain. Umaalingaw-ngaw ang babala ni Pablo. Ang kumain ng di nararapat ay kumakain ng hatol sa kanyang sarili. Kaya nagsisimula ka sa pag-amin na hindi ka karapat-dapat, hindi kailanman magiging karapat-dapat, ngunit itinapon mo ang iyong sarili sa awa ng Diyos. Tuwing linggo, sa labas ng Adbiento at Kuwaresma, sumusunod ang Gloria. Ito ay isa sa pinakalumang himno ng simbahan na nagmula pa noong hindi bababa sa 2 siglo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Nakikipag-isa ka sa mga anghel na umawit sa kapanganakan ni Kristo. Pinupuri ka namin, binabasbasan ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Ang Gloria ay purong papuri, walang petisyon, walang paghingi ng anuman, tanging pagkilala lamang sa kadakilaan, kamahalan at pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ay sinasabi ng pari, manalangin tayo. At pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, dasal niya, ang collect. Isang maikling panalangin na nangongolekta ng mga intensyon ng lahat ng nagtipon at iniharap ang mga ito sa Diyos. Nagbabago ang panalangin ito araw-araw na sumasalamin sa pista o panahon. Pagkatapos ay umupo ang lahat. Nagsisimula ang liturhiya ng salita. Ito ang una sa 2 pangunahing bahagi ng misa. Una, pakakainin tayo ng kasulatan. Pagkatapos ay ng Eukaristiya. Pareho ay kinakailangan. Pareho ay salita ng Diyos, ang isa ay nakasulat, ang isa ay nagkatawang tao. Isang mambabasa ang lumapit sa ambo, ang mataas na lectern kung saan ipinahahayag ang kasulatan. Ang unang pagbasa ay halos palaging mula sa lumang tipan. Ang mga pagbasa ay hindi random. Sumusunod sila sa isang 3 taong siklo na dinisenyo upang marinig ng mga Katoliko ang malaking bahagi ng kasulatan sa paglipas ng panahon. Ang mga pagbasa ay pinipili upang kumonekta sa isa't isa ng thematically at upang bumuo patungo sa Ebanghelyo. Ipinahahayag ng mambabasa ang pagbasa mula sa aklat ni Isaias o Genesis o Jeremias. Hindi ka lamang nakikinig sa isang kawili-wiling sinaunang kwento, nakikinig ka sa pagsasalita ng Diyos. Ang simbahan ay nagtuturo na kapag ang kasulatan ay ipinahahayag sa liturhiya, si Kristo mismo ay naroroon at nagsasalita. Nagtatapos ang pagbasa, ang salita ng Panginoon, salamat sa Diyos. Sumusunod ang isang salmo inaawit o binibigkas bilang tugon. Ang mga salmo ay ang aklat ng panalangin na ginamit mismo ni Jesus. Ito ang paraan kung paano nagpuri, nagreklamo, nagtanong at sumamba ang Israel sa loob ng 1,000 taon. Ang ikalawang pagbasa ay sumusunod halos palaging mula sa isa sa mga sulat ng Bagong Tipan, sina Pablo, Pedro, Santiago, Juan,
Sila na lumakad kasama ni Jesus o tinuruan ng mga gumawa nito ay nagtuturo ngayon sa iyo. Pagkatapos ay tumatayo ang lahat. Inaawit ang gospel acclamation, Alleluia, 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 maliban sa Kuwaresma. Ang Alleluia ay Hebreo para sa purihin ang Panginoon. Ito ang awit ng langit. Kapag inaawit mo ito, naghahanda ka para sa high point ng liturhiya ng salita, ang Ebanghelyo. Ang pari o diakono ay kumukuha ng aklat ng mga ebanghelyo mula sa altar. Maari niya itong insensuhan. Nagprosesyon siya patungo sa ambo. Ang mga tao ay nananatiling nakatayo. Mahalaga ang postura na ito. Tumatayo ka para sa ebanghelyo dahil sa paggalang. Ito ang mga salita ni Jesus mismo. Inihahayag ng diakono o pari ang pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay Mateo o Marcos, Lucas o Juan, luwalhati sa iyo, o Panginoon. Habang sinasabi niya ito, gumuhit ka ng isang maliit na krus sa iyong noo, isa pa sa iyong mga labi, isa pa sa iyong puso. Naway ang ebanghelyo ay nasa aking isip, sa aking mga labi, sa aking puso. Naway isipin ko ito, bigkasin ito, mahalin ito. Ipinahahayag ang ebanghelyo. Naglalakad si Jesus sa Galilea, nagpapagaling, nagtuturo, humaharap, nagpapatawad, nagdurusa, bumabangon. Anuman ang sipin na basahin, ito ay isang pakikipagtagpo kay Kristo. Nagtatapos ang ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat para sa homilya. Ang pari o diakono ay nagpapangaral, nagpapaliwanag ng mga pagbasa, nag-uugnay sa mga ito sa isa't isa at sa iyong buhay, naghahamon, umaaliw, nagtuturo. Tuwing linggo, sumusunod ang kredo. Tumatayo ang lahat at binibigkas ang Nicene Creed o ang Apostles' Creed. Nagpapahayag ka ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, manlilikha ng langit at lupa. Pinatutunayan mo ang Trinidad, ang pagkakatawang tao, ang birhen na kapanganakan, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ang simbahan, ang mga sakramento, ang muling pagkabuhay ng mga patay, ang buhay na walang hanggan, sa mga salitang at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mula kay Birheng Maria at naging tao. Yumuyuko ka o ang ilan ay lumuluhod. Kinikilala mo ang pinakadakilang himala. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nagtatapos ang kredo. Sinusundan ito ng Universal Prayer o Prayer of the Faithful. Ang isang mambabasa ay nag-aanunsyo ng mga intensyon. Para sa simbahan, para sa mundo, para sa mga may sakit, para sa mga patay. Pagkatapos ng bawat isa, tumutugon ang lahat. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ikaw ay namamagitan. Nagtatapos ang liturhiya ng salita. Narinig mo ang pagsasalita ng Diyos. Tumugon ka sa pananampalataya. Ngayon ay darating ang liturhiya ng Eukaristiya, ang pinagmulan at rurok. Ang dahilan kung bakit nagtitipon ang simbahan, ang muling pagpaparamdam ng sakripisyo ng Kalbaryo. Tumatanggap ang pari ng mga handog mula sa mga tao. Ang tinapay at alak ay iniharap sa isang simpleng prosesyon. Ang mga handog na ito ay kumakatawan sa iyong buhay, sa iyong gawain, ang bunga ng iyong pagpapagal. Hindi ka lamang nagbibigay ng tinapay at alak, ibinibigay mo ang iyong sarili. Ang mga elementong ito ay magbabago tungo sa katawan at dugo ni Kristo at maging ikaw kung hahayaan mo siya. Ang tinapay ay walang lebadura, simple, purong trigo at tubig. Ang alak ay alak na ubas. Tinapay at alak ang pinakapangunahing elemento ng isang pagkain. Ang pinaka-universal na pagkain ngayon ay itinakda para sa pinakamataas na layunin. Inilalagay ng pari ang tinapay sa paten at tahimik na nagdarasal. Kapuri-puri ka, Panginoong Diyos, Hari ng sanlibutan. Sa iyo nagmumula ang aming tinapay na iniaalay namin sa iyo. Ito ang bungang lupa at gawa ng kamay ng tao na magiging pagkain namin sa buhay na walang hanggan. Pansinin ang pariralang iyon, bunga ng lupa at gawa ng kamay ng tao.
Ang lupa ay naglabas ng trigo regalo ng Diyos. Ang mga tao ay nag-ani, nagiling, naghurno pakikipagtulungan ng tao sa paglikha ng Diyos. Ngayon, ganap itong magbabago, magiging katawan ni Kristo. Nagbuhos siya ng alak sa tiyalis, nagdaragdag ng ilang patak ng tubig, at nagdarasal ng katulad. Ang paghahalo ng tubig at alak ay sumisimbolo sa pag-iisa ng pagka-Diyos at sangkatauhan kay Kristo, at gayon din ang pag-iisa ni Kristo at ng kanyang simbahan. Hugas kamay ang pari sa gilid ng altar, nagdarasal ng tahimik. Hugas ang lubos ang aking pagkakasala, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Ang ritual na paglilinis na ito ay nagpapaalala sa Salmo 51, ang panalangin ni David ng pagsisisi. Bumalik siya sa altar at inaanyayahan ang mga tao na manalangin. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang aking paghahain at inyo ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang iyong sakripisyo at Kanya hindi lamang Kanya. Ang misa ay hindi isang spectator sport. Nag-aalay ka sa pamamagitan niya, kasama niya, sa Kanya. Pinag-iisa mo ang iyong buhay, ang iyong mga pagdurusa, ang iyong mga kagalakan, ang iyong gawain lahat sa perpektong handog ni Kristo. Tumutugon ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at kaluwalhatian ng Kanyang pangalan sa ating kapakinabangan at sa kapakinabangan ng Kanyang buong banal na simbahan. Ang pari ay nagdarasal ng prayer over the offerings. Pagkatapos ay darating ang Eucharistic prayer, ang dakilang panalangin ng pagpapasalamat at pagtatalaga ang puso ng misa. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos, nararapat at matuwid. Ang dialogong ito na tinatawag na preface dialogue ay sinauna. Lumalabas ito sa mga liturhiya mula sa ika-3 siglo. Inaanyayahan ka na iangat ang iyong puso mula sa lupa patungo sa langit, na pumasok sa pagpapasalamat. Ang salitang Eucharistia ay nagmula sa Griegong Eucharistia na nangangahulugang pagpapasalamat. Ang buong panalangin ito ay isang kilos ng pasasalamat para sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ipinagpapatuloy ng pari ang preface, isang panalangin ng papuri na nagbabago depende sa panahon o pista. Nagpapaalala ito ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos, paglikha, pagtubos, ang pagpapadala ng Espiritu. Nagtatapos ito patungo sa Sanctus. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Inaawit mo ang awit ng mga anghel sa pangitain ni Isaias. Ikaw ay nakikipag-isa sa mga tao noong Palm Sunday. Lumuluhod ang lahat. Ang sumusunod ay ang pinakabanal na bahagi ng misa. Ang pari ay iniuunat ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga handog at tinatawag ang Espiritu Santo. Nagdarasal na ang Espiritu ay dumating sa mga handog na ito at baguhin ang mga ito. Ito ay tinatawag na epiklesis. Ipinagpapatuloy ng pari ang pagsasalaysay ng huling hapunan. Ang kanyang mga salita ay mabagal. Bawat silaba ay mahalaga. Noong gabing ipagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay at matapos siyang magpasalamat, biniyak niya ito at ibinigay sa kanyang mga disipulo na nagsasabing, kinuha ng pari ang hostya, ang bilog na tinapay na walang lebadura, sa kanyang mga kamay at nagsasabing, tanggapin ninyo ito at kanin ninyong lahat, sapagkat ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ay, sa sandaling ito, nagaganap ang transubstantiation. Ang sustansya ng tinapay ay naglalaho at napapalitan ng sustansya ng katawan ni Kristo. Ang aksidente, ang pisikal na anyo tulad ng kulay, lasa at tekstura ay nananatiling tinapay, ngunit ang pinagbabatayan na katotohanan ay ganap na nagbabago. Ito ay hindi na tinapay. Ito ay si Hesukristo, buo at ganap, katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos.
lumuluhod ang pari sa pagsamba. Itinataas niya ang hostia, itinataas ito upang makita ng lahat. Tumutunog ang mga kampana. Tumingin ka sa itinaas na hostia. Tinitingnan mo ang Diyos, hindi isang simbolo ng Diyos, hindi isang paalala ng Diyos, hindi isang bagay na naroroon lamang ang Diyos ng espiritual. Tinitingnan mo ang salita na naging laman, ang hari ng mga hari, ang kordero ng Diyos. Ibinalik ng pari ang hostia at kinuha ang kalis ng alak. Yumuko siya muli at nagsasabing, "Tanggapin ninyo ito at inumin ninyong lahat, sapagkat ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Muli, transubstantiation. Ang alak ay tumitigil na maging alak at nagiging dugo ni Kristo. Lumuluhod ang pari. Itinataas niya ang kalis, tumutunog ang mga kampana. Sumasamba ka, ibinalik niya ang kalis at ipinahayag ang misteryo ng pananampalataya. Tumutugon ang kapulungan sa isa sa ilang acclamations. Aming ipinahahayag ang iyong kamatayan, O Panginoon, at ipinahahayag ang iyong muling pagkabuhay hanggang sa iyong pagdating. Ipinagpapatuloy ang panalangin ng Eukaristiya. Nagdarasal ang pari para sa simbahan, para sa Santo Papa, para sa lokal na obispo, para sa lahat ng klerigo. Nagdarasal siya para sa mga buhay at patay. Tinatawag niya ang pamamagitan ni Maria, ng mga apostol, at ng lahat ng mga santo. Pinag-uugnay niya ang makalupang misang ito sa makalangit na liturhiya. Nagtatapos ang panalangin patungo sa doxology, ang dakilang pagtatapos, sa pamamagitan niya, kasama niya, at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, magpasawalang hanggan. Itinataas ng pari ang hostia at ang kalis ng magkasama, iniaalay ang mga ito sa Ama. Ito ang rurok. Tumutugon ang mga tao sa dakilang amen, ang pinakamahalagang amen ng misa. Amen, oo, naniniwala ako. Sumasang-ayon ako, pinatutunayan ko. Nawa ay maging gayon. Nagsisimula ang communion rite. Si Kristo ay naroroon sa altar, ang kanyang sakripisyo ay ginawang kasalukuyan. Ngayon, ibibigay niya ang kanyang sarili sa iyo bilang pagkain. Inaanyayahan ng pari ang lahat na manalangin ng panalangin ng Panginoon, ang Ama namin. Hindi ka lamang nagbigkas ng mga salita, nagdarasal ka bilang isang anak sa isang mapagmahal na Ama. Nagdarasal ang pari para sa kapayapaan at pagkakaisa. Pagkatapos ay inaanyayahan niya ang sign of peace. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Ibigay ninyo sa isa't isa ang tanda ng kapayapaan. Ibinahagi mo ang kapayapaan ni Kristo. Inaawit o binibigkas ang kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. 3 beses. Ang pangatlo ay nagtatapos sa ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tinutukoy mo si Jesus nang direkta siya ang kordero. Biniyak ng pari ang hostia, isang kilos na tinatawag na fraction. Ibababa niya ang isang maliit na piraso sa kalis, na naghahalo sa katawan at dugo ni Kristo, na sumisimbolo sa kanilang pagkakaisa sa kanyang nabuhay na katawan. Lumuluhod siya, kinuha ang hostia, itinaas ito ng bahagya at nagsasabing, narito ang kordero ng Diyos, narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Tumutugon ka, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Tumatanggap ng komunyon ang pari muna, pagkatapos ay ang mga ministro. Sa wakas, lumalapit ang mga tapat. Tumatayo ka at sumasama sa prosesyon patungo sa altar. Naabot mo ang pari o ministro, hahawakan nila ang hostia at sasabihin, ang katawan ni Kristo. Tumutugon ka, Amen. Naniniwala ako na ito si Jesus.
Hindi isang simbolo, hindi isang representasyon ito ang kanyang katawan. Tinatanggap mo ang hostia sa iyong dila o sa iyong kamay ayon sa pinahihintulutan. Kinakain mo ito kaagad. Bumalik ka sa iyong pew. Lumuluhod ka o umupo. Ito ay isang panahon para sa matalik na panalangin. Si Jesus ay pisikal na nasa loob mo. Ang Diyos ay nasa loob mo, hindi patalinhaga, hindi espiritual lamang. Ang ikalawang persona ng Trinidad na nagkatawang tao ay naroroon sa iyong katawan. Pagkatapos ng isang panahon ng katahimikan, nagdarasal ang pari ng prayer after communion, humihiling na ang natanggap natin ay magpabago sa atin. Natanggap natin si Kristo, ngayon dapat tayong maging Kristo para sa mundo. Ang mga concluding rites ay maikli. Nagbibigay ng anumang kinakailangang anunsyo ang pari. Pagkatapos ay binabasbasan niya ang mga tao. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang diakono o pari ay nagpapaalis sa kapulungan. Humayo kayo sa kapayapaan upang luwalhatiin ang Panginoon sa inyong buhay. O kaya, tapos na ang misa. Ang pagpapaalis ay mahalaga. Ang salitang misa ay nagmula sa Latin na misa na nangangahulugang ipinadala. Hindi ka lamang umaalis. Ikaw ay ipinadala upang mamuhay sa ipinagdiwang mo. Ipinadala upang maging Eucharistia para sa mundo. Ipinadala upang dalhin ang presensya ni Kristo sa lahat ng nakikilala mo. Ano ba talaga ang nangyayari sa misa? Ang pagtuturo ng simbahan ay tumpak. Ang misa ay isang sakripisyo. Hindi isang bagong sakripisyo. Ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo ay minsan at para sa lahat perpekto, kumpleto. Ngunit ang misa ay ginagawang kasalukuyan ang nag-iisang sakripisyong iyon sa atin. Ito ay hindi simbolo o paalala. Ito ay isang representation, isang muling pagpaparamdam. Ang parehong biktima, Hesukristo, ang parehong pari Hesukristo, na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang pari. Ang parehong sakripisyo, Kalbaryo. Ang Council of Trent ay nagpahayag na sa banal na sakripisyong ito na ipinagdiriwang sa misa ay nakapaloob at naisasagawa sa isang walang dugong paraan ang parehong Kristo na minsan ay nag-alay ng kanyang sarili sa isang madugong paraan sa altar ng krus. Ang misa ay isang anamnesis. Pag-aalaala na ginagawang kasalukuyan. Hindi ka lamang nag-aalaala na namatay si Jesus at 3,000 taon na ang nakalipas. Ikaw ay naroroon sa Kalbaryo. Ang oras ay bumabalik. Ikaw ay nakikilahok sa pangyayari mismo. Ang misa ay isang komunyon. Ibinibigay ni Kristo ang kanyang sarili sa iyo bilang pagkain. Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw. Juan 6. Kapag kinain mo ang Eucharistia, kinakain mo ang katawan ni Jesus, iniinom ang kanyang dugo. Ikaw ay nagkakaisa sa kanya sa pinakamatalik na posibleng paraan. Ang misa ay isang pagpapasalamat. Ito ang ibig sabihin ng Eucharistia. Ang buong liturhiya ay isang kilos ng pasasalamat para sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ang misa ay ang liturhiya ng langit sa lupa. Kapag umaawit ka ng Santo, 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 nakikipag-isa ka sa mga anghel at santo. Ang tabing sa pagitan ng langit at lupa ay napapanipis. Ang mga santo ay naunawaan ito. Si San Padre Pio, na nagdala ng stigmata, ay nagdiwang ng misa ng napakabagal sapagkat nakita niya ang pagpapako sa krus na nangyayari sa altar. Sinabi ni San Juan Vianney, kung talagang naunawaan natin ang misa, mamamatay tayo sa kagalakan. Ang misa ay nararapat na mamatay para dito dahil ito ang pinagmulan ng buhay, paghahanda at pagkilos. Upang tumanggap ng komunyon ng karapat-dapat, dapat kang maging nasa katayuan ng biyaya, walang kasalanang mortal. Kung nagkasala ka ng mortal, dapat ka munang magkumpisal bago tumanggap. Naniniwala sa itinuturo ng simbahan
tungkol sa Eucharistia. Transubstantiation. Mag-ayuno ng hindi bababa sa 1 oras bago tumanggap walang pagkain o inumin maliban sa tubig at gamot. Ang misa ay ang pinagmulan at rurok ng buhay Katoliko. Ito ang pag-iisa ng Kalbaryo at ng langit. Ito ang pangako ng muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang isang bagay na ginagawa mo tuwing linggo. Ito ay ang katauhan mo. Sa pag-alis mo, ikaw ay ipinadala upang maging Kristo para sa iba. Ang misa ay langit na bumabasag sa lupa. Makibahagi ka rito ng may pananampalataya at ikaw ay mababago magpakailanman. Ama namin, Anima Christi, Sanctificami. Kaluluwa ni Kristo, gawin akong banal. Corpus Christi, salvami. Katawan ni Kristo, iligtas ako. Sanguis Christi, inebriami. Dugo ni Kristo, lasingin ako. Humayo kayo sa kapayapaan.